Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Namamaalam na sa teleserye ang maglulong Veronica at Mr. Con. Tinapos ang buhay nila ni Ramon Montenegro. Sa dahilang galit nga itong si Mr. Con bago umalis sa mansyon nila ni Don Julio. Nga pa ni Don Julio, alam na ni Ramon kung ano ang dapat gagawin. Sinundan ni Ramon sila Mr. Con at kumagat naman si Mr. Con sa bitag ni Ramon. Nakita ni Mr. Con si Ramon na sinundan siya, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pagbabarilin ito. Hindi natamaan si Ramon, mabilis itong nakailang at bigla niyang niliko ang kanyang sasakyan. Sinundan nila Mr. Con ang sasakyan ni Ramon at doon na nga sila na corner. Alam ni Mr. Con na marami palang tauhang kasama si Ramon. Na corner na sila Mr. Con. Wala nang magawa ang kanyang mga tauhan kundi nakipagbarilan kay Ramon. Unti-unting nauubos ang mga tauhan ni Mr. Con hanggang natamaan na si Veronica, kaya galit na galit nga si Mr. Con at sinisigaw ang pangalan ni Ramon. Pinagbabaril ni Mr. Con si Ramon ngunit hindi ito natamaan. Gulat na lang si Mr. Con na nasa likuran na niya pala si Ramon. Dito na nga walang awang pinagbabaril ni Ramon si Mr. Con. Walang nabubuhay sa kanila at ang natira ay ang mga tauhan na lang ni Ramon. Inutusan ni Ramon ang kanyang mga tauhan na kukunin ang 3 bag na pera. Sabay na nga ito umalis. Sa bilang banda, muli na namang nagkatagpo ang landas ni Tanggol at ni Rigor. Puro panlalait ang narinig ni Tanggol mula kay Rigor. Anya pa ni Rigor, ikaw ang gustong maging mayor? Ngunit labas-pasok ka sa kulungan. Hindi daw ito karapat-dapat na maging mayor dahil wala nga rin itong pinag-aralan. Naging impyerno ang kalagayan ni Tanggol sa loob ng kulungan. Saan kasi ni Roberto ang mga kapulisan na hindi nga daw papalabasin si Tanggol na buhay sa kulungan. Pinagkaisahan nila si Tanggol at doon nga gustong lumaban ni Tanggol ngunit hindi sapat ang kanyang lakas dahil sa dami namang preso na nakapaligid sa kanya. Nagtagal, dumating na si Don Julio upang mailabas na niya si Tanggol. Ngunit nang makita na ni Don Julio ang kanyang apo, halos hindi siya makapaniwala na puno na ng pasa ang katawan ni Tanggol. Maraming tao at supporters na nag-aantay kay Tanggol sa labas ng presinto. Isa na rin dito si David. Inutusan kasi ni Miguelito si David natapusin na ang buhay ni Tanggol. Ngunit swerte pa rin si Tanggol dahil wala na nga itong kamalay-malay na inuwi ng kanyang lolo na si Julio. Hindi natuloy ang balak ni David kay Tanggol na tapusin na sana niya ito. Sa pagkakataong ito, wala nang kalalagyan sa galit ni Miguelito kay David at kay Tanggol. Baliktad kasi si David kay Tanggol dahil napag-isip-isip niya na kapatid pa rin niya si Tanggol. Kaya sa huli ay magharap na nga itong si Tanggol at David. Napagtanto ni David na sasama na lang sa grupo nila ni Tanggol at magkakampi na nga sila sa huli. Dito na kaya matutumba ang mga gerero na ngayon nagkaisa nga at nagsanib pwersa ang magkapatid na si Tanggol at David. Man mga kaibigan, yan ang dapat nating pagkatutukan. Hanggang dito na lang muna tayo. Aabangan na lang natin ang mga susunod pang mga kaganapan dito lang sa FPJ Batang Quiapo. At huwag po sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat.